Alam ko po na kagabi pa lamang po ay iniisip na natin kung ano po ang ating susuot. Very excited na po tayo dahil alam natin na sino ang imimit po natin dito sa lugar na ito, di ba? Ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At sa ating kung maaari, batiin po natin ng magandang umaga lahat sa ating mga katabi. Give a smile. Praise God as a sign of our Christian life. Amen. Magandang umaga sa atin lahat. Hallelujah. Praise the Lord. At ating pag-aaralan ngayon ay ang buhay, the revival under Prophet Nehemiah. Ano po? At bago ang lahat, maari yung iba ay hindi pa kilala si Nehemiah. Ano po? Si Nehemiah po ay isa rin siyang exile from Jerusalem, na kung saan napunta siya sa isang kaharian. He was in the king of Persia, sa Persia. Yung hari ng Persia, doon siya naglingkod sa hari, At sabi rito, he was a cupbearer of the king, At nung one time na may mga dumalaw sa kanya na galing sa Jerusalem, At sinabi nila kay Nehemiah, sabi niya, they said to me, sabi ni Nehemiah, those who survived the exile are back in the province, are the great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gate have been burned with fire. So, dito ibinalita nila kay Nehemiah, na meron hindi magandang nangyayari, meron hindi magandang nangyari sa Jerusalem. Nasira ang walls at nasunog ang mga gates. Kaya sabi niya, nabaghabag siya. At lumapit siya sa Panginoon. Sabi rito, sa Nehemiah chapter 1 verse 4, sabi niya, when I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. So nakita natin yung naramdaman ni Nehemiah nung ibinalita sa kanya na sirang-sira na ang wall at ang mga gates ay nasunog. So, anong nangyari? Siya ay nanalangin. At ang sabi niya sa verse 11, O Lord, let your ear be attentive to the prayer of this your servant, and the prayer of your servant who delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of his man, or in the presence of this man, sabi niya. Kaya nakita natin, ang tinutukoy ni Nehemiah rito ay yung hari ng Persia, Dahil hindi niya kaya matiis na gayon na lamang na hindi ayusin. Kaya nagplano siya na umuwi muna sa kanyang bayan sa Jerusalem at i-rebuild ang wall ng Jerusalem, So dito nakita natin yung puso ni yung heart ni Nehemiah, na i-rebuild ang wall ng Jerusalem. Kaya dito makikita natin yung passion, yung pagmamahal niya sa kanyang bansa, sa kanyang bayan, Jerusalem, na kung saan dito po ay naninirahan at marami nang bumalik mga exiles from galing sa iba't ibang bansa. Kaya nalungkot siya. Kaya nagpaalam siya sa hari, After he prayed, sabi niya rito sa sa hari, nagpaalam siya. At one time, isang araw na siya ay nagsisilbi sa hari, dala-dala niya yung cup of the wine, Napansin ng hari na bakit ka malungkot? Paraphrasing na lang po ito. Bakit ka malungkot? Sabi niya, sino ba naman po ang hindi malungkot? Sabi niya pala niya, hindi, wala po ito. This can be nothing but sadness of heart. Sabi ni Nehemiah sa chapter 2 verse 2. Sabi niya, the king asked me, why does your face look so sad when you are not ill? Sagot niya, this can be nothing but sadness of heart.
Sabi niya, susunod na verse, I was very much afraid, but I said to the king, may the king live forever. Why should my face not look sad when the city where my fathers are burned lies in ruins, and its gates have been destroyed by fire? The king said to me, what it is what you want? Sabi niya dito sa verse 4, the king said to me, what is it you want? So nakita natin, nagbukas na ng puso ang hari. Kasi nakita niya yung kanyang lingkod na malungkot eh. So sinabi niya, napakaraming dito po ay sa mga talatang ito ay pinapakilala ko lang sa inyo na hindi pa lubos nakilala si Nehemiah. Kaya po nakita niya at pinagbigyan siya ng hari dahil nanalangin si Nehemiah, sabi niya, then I prayed to the God of heaven and answered the king. If it pleases the king and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah where my fathers are buried so that I can rebuild it. So, hindi siya mapalagay. Talagang gustong-gusto siya. It's his desire to rebuild the wall of Jerusalem and its gate. Kaya po, nakita natin, sa ating mga kapwa manggagawa, di ba? Kung meron tayong nakitang hindi maganda, meron tayong nakitang hindi magandang nangyayari sa kapwa natin o whatever man, di ba? Nagkakaroon tayo ng talagang tayo yung ating damdamin. Lumalabas yung passion natin to go with it, to help that people na nagkaroon ng problema o whatever man. So dito, nakilala natin si Nehemiah, he was a cupbearer of the king. So dito, pinagbigyan siya at sinabi niya, nagpaalam siya, dahil pinayagan siya, nagpaalam siya, at gaano ka ba katagal bago ka makabalik dito? Sabi dito. At hindi niya sinagot, pero nakita natin, the wall was rebuilt in 52 days. 52 days nilang ginawa. Kasi dito sa pag-rebuild ng wall, ang daming mga opposition dito. Kung makikita natin, kung babasahin natin from chapter 1 to chapter 7, nakita natin na yung mga gumagawa, sa kanilang isang kamay ay may bit-bit na sandata. Yung isang kamay nila ay naggagawa. Ganon katindi ang mga opposition noon na ginagawa nila. So dito, hindi nawala ng pag-asa na ito ay mangyayari. Hindi nawala ng pag-asa si Nehemiah dahil gusto niya talaga matapos ito in a very short time. At nung matapos na ito, ay eto na po yung ating pag-aaralan. So nakilala natin si Nehemiah, meron siyang grateful heart, meron siyang isang pangako sa Diyos that He want to rebuild the walls of Jericho, ang walls ng Jerusalem. Kaya nakita natin. At dito po, simulan po natin ang ating pag-aaral. Amen. Praise God. Makita po natin sa Nehemiah, dito sa prophecy na to, galing po ito kay Daniel. Makikita natin yan, Daniel chapter 9 verse 25. Sabi dito, the portion of Daniel's prophecy that relates to Nehemiah is found in Daniel chapter 9 verse 25. Sabi dito, know and understand this, from the issuing of the decree to restore and rebuild Jerusalem until the anointed one, the ruler comes, there will be 7 sevens and 62 sevens. It will be rebuilt with streets and a trance, but in times of trouble, Nehemiah was part of the fulfillment of this prophecy, and he listed specific dates under the inspiration of the Holy Spirit to provide a written record as to the issuing of the decree to rebuild Jerusalem. So nakita natin na maraming mga troubles, pero talagang ganun na lamang ang hangad ni Nehemiah na ma-rebuild ang walls
ng Jerusalem. Number 1 po, they gathered to study the Word of God. Sino po dito? Sinasabi dito sa chapter 8, verse 2, sabi rito, verse 2, sabi niya rito, so on the first day of the 7th month, Ezra the priest brought the law before the assembly, which was made up of men and women and all who were able to understand. He read it aloud from daybreak till noon, as he faced the square before the water gate in the presence of men, women, and others who could understand. And all the people listened attentively to the book of the law. So dito, parang ito na po yung, since natapos na lahat, wala nang problema, dito na po sila nagtipon-tipon. Ano po. At dito, pinalabas nila yung book of the law kay Ezra, who happened to be the priest. At si Nehemiah naman ay naging governor po dito. Ano po. At sabi rito, they gathered to study the Word of God. So, day after day, from the first day to the last, Ezra read from the book of the law of God. They celebrated the festival for 7 days, and on the 8th day, in accordance with regulation, there was an assembly. Ano po? Di po ba, pag-assembly, ano po, ay, ang tinatawag na assembly ay, sa amin, dito sa, pag tinatawag na assembly, ay nandun lahat yung mga concerned people. Nandun lahat yung mga heads of the family, kasi i-represent po nila. So, ganun din po nangyari, nagkaroon po sila ng assembly. Sabi ng Nehemiah 8, verse 18, sabi rito, day after day, from the first day to last, Ezra read from the book of the law of God. They celebrated the feast for 7 days, and on the 8th day, in accordance with the regulation, ito na po yung assembly. There was an assembly. Ano po. So makita po natin na dito, tinututukan na po nila. Dito po nagre-rejoice na po sila. They pray, fast, and worship the Lord together. So ano na po, kasi wala na pong balakid eh. Nandun na po sila sa loob eh. Di ba? And the first thing na ginawa nila ay they rebuilt the wall. And after rebuilding the wall, eto na po, naghahanda na sila para i-meet ng ating Panginoon. Ano po? Sabi rito sa Nehemiah 9 verse 13, ano po? On the 24th day of the same month, the Israelites gathered together, fasting and wearing sackcloth and putting dust on their heads. Those of Israelites descended and separated themselves from all foreigners. They stood in their place and confessed their sins and the sins of their ancestors. They stood where they were read from the book of the law of the Lord their God for a quarter of day, and spent another quarter in confession and in worshiping the Lord their God. Kung maalala po natin sa mga pagtitipon na to, lumapit sila sa Panginoon at they ask forgiveness for their forefathers. Ano po? Yung mga yung mga nakaraan, yung mga magulang nila, itong assembly na to ay nanghingi sila ng matawad for those people na hindi kasi without repentance, hindi po tutugon ng Panginoon eh. Hindi tutugunin ng Panginoon yung kanilang mga panalangin. Kaya dito, habang binabasa nila ang book of the law, ganun po ang nangyari. They ask forgiveness, and after that, they quarter the confession and worshiping the Lord their God. So, after the confession, dito po ay nag-worship sila sa Panginoon. Ano po? At sinabi rito, number 3 po, they agreed to not neglect the house of God. Sabi rito 9 verse 38, in view of all this, we are making a binding agreement, putting it in writing, and our leaders, our Levites, and our priests are affixing their seals to it. Pagkatapos ng pangyayaring yun, pagkatapos ng assembly, gumawa sila ng agreement
na hindi nila ine-neglect ang house of the Lord, no po? House of God. Na kung saan nakikita natin, nandun na po sila. Ayaw na nila ma-neglect pa. Para talikuran, ayaw na nilang talikuran. Kaya gumawa sila ng agreement, ano po? At sinabi rito, they agreed. The rest of the people, priests, Levites, gatekeepers, musician, temple servant, and all who separated themselves from the neighboring peoples for the sake of the law of God, together with their wives and all their sons and daughters, who are able to understand. All these now join their fellow Israelites, of the nobles, and bind themselves with a curse and an oath to follow the law of God given through Moses, the servant of God, and to obey carefully all the commands, regulation, and decrees of the Lord our God. Makikita po natin yan sa Nehemiah 10 verse 28 and 29. So nakita po natin na they want to follow. Wala nang, kumbaga sa gumawa sila ng agreement eh. At itong agreement na to, ay ito na po yung pinirmahan nila eh. Gumawa sila ng pirmahan dito, no? So, para makita nila, bawat pumirma, alam nila kung ano talaga ba ang gagawin, ano po? Ano ba ang hindi nasusunod at nasusunod? Para magkaroon sila ng guidelines, ano po? Kaya dito po nagpirmahan sila. They will not allow for their children to marry foreign people around them. Di po ba natatandaan po ba natin si Abraham noon? It was Jacob, di ba? Nakita natin na yung isang anak ni Jacob ay na babae, si Dina, I think si Dina yata yun, pumunta sa isang lugar at merong nakakursunada na isang anak ng hari dun sa lugar na yon. At parang pinagsamantala niya si Dina, At nangyari, ang naging istorya nun ay nagalit ang mga kapatid. Nagalit ang mga kapatid ni Dina. At ang nangyari, ang sinabi nila na magpatuli lahat yung kalalakihan doon sa lugar na yon. Then after that, after 3 days, pinatay ang mga kapatid ang mga anak ni Jacob, pinatay nila lahat yung kalalakihan after 3 days. Yung kahirapan ng mga kalalakihan sa pagkatuli nila. Kaya po, nakita natin, nandun na po yung batas na hindi sila dapat makag-asawa ng mga hindi nila kalahi. Amen? Praise God. Sabi nito, they will not buy merchandise from the neighboring peoples on the Sabbath day and any holiday. Diba, ang sinasabi ng kautusan ay keep rest on the Sabbath day. Kaya yun po yung sinusunod nila. Kaya sabi nila, they will not buy merchandise from the neighboring peoples on the Sabbath day and any holiday. Every 7th year, they will not forego working the land and will cancel all debts. Dito po ay naging patakaran na po nila sa 7 taon na sila ay nagbubukid. 1 taon ay pinapahinga nila yung lupa para maging fertile uli for a year. Then after that, magtatanim naman pula sila for another 6 years. And again, on the 7th year again, they will not till it again para maging mayaman uli, maging fertile uli ang lupa na kanilang pinagtataniman. They give 1/3 of a shekel each year for the service of the house of our God. Next, the priests, the Levites, and the people have cast lots to determine when each of our families is to bring the house of our God at set time each year, a contribution of the wood to burn on the altar of the Lord our God, as it is written in the law. So dito, nakikita natin, nag-drulat sila. Sino ba ang magbibigay, magdadala ng panggatong? No? Sabi rito,
determine when each of our families is to bring the house of our God. At set time, each share a contribution of wood to burn on the altar of the Lord our God. So dito, sila, nagkanya-kanya na silang assignment. Kung sino ang magdadala, then after a while, meron uli. Kasi dito, ginawa po nila para magkaroon ng, hindi magkagulo, magkaroon ng arrangement, hindi magsabay-sabay. Kaya po, yun po yung nangyari. They will bring the first fruit. They will bring the first fruit of our crops and of every fruit tree to the house of the Lord. Nagdadala po sila ng mga first fruit. Naalala ko I think Sister Yoli, no? Yung first fruit, palagi niyang inaano sa atin, palagi niyang sinasabi sa atin, yung first fruit is for the Lord. At yun po yung sinasabi dito sa kasulatan na to na kanilang pinag-agrihan. At susunod po, they will bring the firstborn of our son and of our cattle, of our herds and of our flocks to the house of God, of our God, to the priest ministering there. Naalala po ba natin si Samuel? Si Samuel na kung saan ang kanyang mother, yung asawa ni Elkanah, that was si Elkanah, meron siyang dalawang asawa at yung isa, maraming anak. Si Hannah naman ay matagal na siyang sumasamba pero hindi siya pinagkakaluban ng anak. But then, one time, nung dumating siya sa simbahan, ay nananalangin siya at nakita siya ni Eli, At para siyang lasing o whatever na nakikita niya, very disgrace, At nangako siya sa Panginoon na ang kanyang firstborn ay iaalay niya sa Panginoon. At naging, when he bore a child, dinedicate niya sa bahay ng Panginoon, who is, naalala natin si Samuel po yun, So dito po makita po natin, they will bring the firstborn of our son. At saka yung mga cattle nila, lahat ng mga firstborn, dinadala po nila sa house of the Lord. Dito po kasi, ito po yung agreement po nila. Itong agreement na to was authored by the Holy Spirit. Dahil alam natin, hindi po natin ito magagawa kung hindi natin kasama ang Banal na Santong Espiritu. Sabi dito, they will bring to the storerooms of the house of God, to the priest, the first of their ground meal, of their grain offering, of the fruit of all their trees, and of our new wine, and olive oil, and we will bring a tithe of their crops to the Levites, for it is the Levites who collect the tithes in all the towns they work. Diba? Yung tayo po ay tayong mga Kristiyano po, diba? Inaano tayo? We must give our tithes. Dahil hindi ito pakiusap, kundi it is a command. Dito sa ating binabasa na sabi niya, na magbigay sila ng tithes, for it is the Levites who collect the tithes in all towns where they work. So dito, ano bang sabi? Di ba? Kaya tayo nagbibigay ng ating tithes para meron magamit sa house of the Lord na po. Ano man paggagamitan yun, pero para sa simbahan ito. At kaya tayo nagbibigay kasi dito tayo tinetest ni Lord Tinetest niya tayo. At alam natin na hindi natin hinihintay in return of the blessing, but this is the promise of the Lord that He will give it siksik-ligligit o maapaw pa if we obey. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Next po, they will bring their contribution to grain, new wine, olive oil to the storerooms,
where the articles for the sanctuary and for the ministering priest, the gatekeepers and the musician are also kept. We will not neglect the house of our God. So, yun po yung napag-agrihan po nila. Ayaw nilang i-neglect ang bahay ng ating Panginoon. Ano po? Kaya sabi ng Nehemiah 10:37, ano po? We will not neglect the house of our God. Tayo rin po ba? Masasabi po rin po ba natin? Amen? Mga kapwa manggagawa. Praise God. Alam ko na ang bawat isa sa atin, meron nakaatang sa ating balikat. Di ba? If we cannot do it, hindi tayo masaya. Naalala ko si Brother Randy, yung commitment nung that was Tuesday, pinag-aaralan namin ni Brother Manuel, si Brother Gan, yung commitment, no? This was a commitment, commitment ng bawat kamanggagawa natin. We must commit ourselves to do the works of God to our brothers and sisters. Ano po? Ano po ang mabibitbit natin na mensahe po rito? Ano po? Ano po ang pwede natin mayuwi? Mabitbit? Matuto? Ano po ang aral na pwede natin mapag-aralan? Ano po ang pwede natin iuwi na aral sa lesson na itong The importance of together, unity and fellowship. They studied the Word together, they prayed and fasted together, they worshiped the Lord together, they served the Lord together. Sa unity po kasi alam po natin, di ba? Kung nagwawalis tayo at ilang tingting lang yung ginagamit natin, maliit lang po yung achievement. Pero in unity, sama-sama po tayong lahat to do the task. Alam natin na marami po tayong magagawa. At dito, alam natin na masaya tayo kasi sama-sama tayo. Ano man yung pagkukulang yung isa, napupunan ng isa. Where there is fellowship, di po ba? Sabi rito, patuloy na nananalangin, di ba? Meron tayo dating prayer meeting, di ba? Ako, nung nasa ibang church pa ako, when I was then single, doon sa church na inaatinan ko, meron kami tinatawag na prayer meeting. At makikita mo that prayer meeting, mararanasan mo yung presence ni Lord. It was definitely a prayer meeting. Walang small, short teaching lang, then we pray. At makita mo, many young people were slain because of the presence of the Lord. Amen? So dito po, makikita natin, in unity, nandun ang ating Panginoon. Meron akong nabasa na pag ikaw lang mag-isa na dumadalaw sa isang kapatiran, lalong-lalo pag may sakit, very seldom lang po yung merong gumagaling. But in a group, dadalaw sila, nandun ang Banal na Santong Espiritu. At dito kumikilos ang Panginoon. Kumikilos, nagpapagaling, miracles are happening when we go in unity. Amen. Kaya po, napakaganda po ang unity na mangyayari po. Yun po yung important unity and fellowship. We study the Word together. Sama-sama tayo nag-aaral sa salita ng Panginoon. We pray together. We fast together. We fasted together. At alam natin, pag ginawa natin ito, lalong maranasan natin ang pagkilos ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen. Praise God. Praise the Lord. They served the Lord together. The revival in the name of Nehemiah was started by one man, chosen by God. It was Nehemiah. Siya ang pinili ng Panginoon sa task na ito. Ano po? But the impact of it is across the whole city of Jerusalem. Amen.
So nakita natin yung strong determination ni Nehemiah to rebuild the walls and the gates of Jerusalem. Gayon na lamang po. Kaya po, napakahalaga po. Doon nangyayari ang revival. Ano po? Nung binasa ni yung priest na si Ezra, nangyayari ang revival, naranasan nilang muli. Dahil dito, after the exiles, ang daming nagbalikan sila lahat sa kanya kung saan man sila na podpad nung nagkagulo ang Jerusalem, iba't ibang lugar sila. But this time, bumalik sila. Dahil nakita na nila na na-rebuild na ang Jerusalem. At dito, secured na po sila. Kaya po, gayon din po tayo. Alam ko, ang bawat sa atin ay marami po tayong kaabalahan, marami tayong mga hindrances kung bakit hindi tayo makadalo minsan. But the Lord, sinasabi ng Panginoon, unahin natin siya. Sabi niya rito sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and all His righteousness. All these things shall be added unto you. Kaya unahin natin si Lord. Ano man mangyari, dapat talaga unahin natin ang Panginoon. At dito makikita natin, pag palagi natin inuuna natin Panginoon, nandun po ang revival. Rini-revive sa atin ni Lord ang ating puso to come in unity. Hanggang ang fire will blow. Hanggang ang yung umaandap-andap natin na ilaw ay magningning. At dito natutuwa ang ating Panginoon. Alam niyo po, bago ko basahin ang ating conclusion, meron akong isang hindi makalimutan na istorya ng isang kaharian, Meron isang member ng worship team, At palaging ginagamit sila ng Panginoon. At dito, linggo-linggo, kasama siya palagi. Wala siyang absent. At dito, talagang masaya. Diba? Mga worship team, diba? Yung one, talagang makikita natin, Friday, Saturday, narito sila. They will prepare for a single day. Dahil alam natin na nais nila na magiging maayos. But then, meron isang kaharian, itong haring ito, ay inutusan niya yung kanyang isang staff na maghanap ka, sabi niya, maghanap ka ng isang tao na pinakamasaya sa lahat ng aking nasasakupan, sabi niya. At itong haring ito ay talagang, I don't know what was his motive. But then, humayo itong reporter na to, itong staff na to, at naghanap kung saan-saan siya nagpupunta. Pag meron siya nakuha, 2, 3, dadalhin sa hari. Oh, no. This is not what I want. Hindi ito yung masaya. Gusto ko yung masaya-masaya ang mukha. So, again, pumunta naman siya kung saan-saan. At talagang ginagawa niya ang trabaho niya, pero walang magusto ng hari. Walang magusto ng hari. Hindi niya makita yung kasiyahan ng mukha ng tao na pine-present, dinadala ng reporter na yun, yung tao na yun. At kung saan siya nagpunta, nagpunta sa mga masasayang lugar, nagpunta sa mga parties, nagpunta sa mga beaches where yung inaakala niya na makakita siya ng masayang tao, pinakamasayang tao. Hanggang isang araw, day off niya, pumunta siya sa isang simbahan. Simba siya. And it was then a Christian church, It was then a Christian church, yung kanyang natinan. At nakita niya yung mga sumasayaw, yung kumakanta. Sabi niya, this is it. I found it. And it's true.
nakita niya sa isang simbahan, yung pinakamasaya, alam na niya ito yun. Dinala sa hari. Oh, good. Perfect. Ito yung hinahanap ko. Nakuha niya rito sa simbahan. Ano po? After so many years, no? After so many years, maybe 5 years, 6 years, nag-utos uli ang hari. Halika, halika. May pagagawa uli ako sa'yo. Hanapin mo naman yung pinakamalungkot na mukha. Dali mo sa akin. So, he goes where again? Kung saan-saan naman siya naghanap ng pinakamalungkot na mukha. Kung ilang beses na-reject, this is not the one I'm looking for. Hindi ito yung pinakamalungkot na mukha. So, kung saan siya nakarating. Dahil kaharian yon, within the territory of the kingdom, ano, doon siya maghahanap. Hanggang isang araw, pumunta siya sa isang bar. Usually, sa mga bar, di ba, masasaya yung mga tao, pero pumunta siya doon. Naghahanap siya. Wala rito, sabi niya. Wala akong makita rito. Dahil lahat ng tao rito masasaya. Pero doon sa isang sulok, nakita niya, meron isang tao doon, isang babae, na nandun sa isang sulok, sabi niya. At nakita niya, ito, malungkot ito. Sabi niya. Kaya nung kukunan siya ng picture, sinabi muna niya, pwede ba kita makuha ng picture? Hindi siya kundi nagtanong, bakit? Bakit? Di ba, ikaw yung kumuha sa akin ng picture doon sa simbahan? Naalala niya. Right there and then, ako yung pinakamasaya. Ngayon ako yung pinakalungkot. Magbalik ako sa Panginoon. So nakita natin doon, ang mensahe po doon ay nawala siya. Siya yung pinakamasaya na nakuha na ng picture. Kasi sinabi nung photographer na nagpapahanap yung hari ng pinakamalungkot na picture. Kaya tanong nitong babae, di ba ikaw yung kumuha sa akin ng picture? Kung kayo po, ano po ang pakiramdam po ninyo? Dati akong masaya, ngayon malungkot na ako. Di po ba, bagamat ito'y nangyari, ito'y photographer lamang, pero ginamit siya ni Lord para itong batang ito ay bumalik sa ating Panginoon. Amen? Kaya, ang rito ay magbantay tayo. Maaring ngayon ay napakainit natin sa Panginoon, but then dumating sa buhay natin na naaagaw ng kaaway yung ating attention. Yung focus natin kay Lord. Dito, bantayan po natin ang ating sarili. Maaring iba-ibang sitwasyon ang dumarating sa buhay natin. Praise God. Pero, the fact is, bumalik tayo sa Panginoon. Nagkaroon ng revival doon sa batang iyon at after that moment, going back to church. At hinahanap uli niya yung kanyang mga he asked forgiveness. Patawarin niyo po ako. Dahil ito po ang nangyayari sa buhay ko. Ngayon, nais ko po kayo makasamang muli. It was repentance. Amen. Praise God. Sa ating conclusion po, sabi rito, the evidence of revival is changed lives. Nagbabago ang buhay. Great movements towards righteousness, evangelism, and social justice occur. Believers are once again spending time in prayer and reading and obeying God's word. Believers begin to powerfully use their spiritual gifts
there is confession and of sins and repentance. So makita po natin, we must guard our heart. Bantayan po natin ang ating puso. Dahil maaring hindi natin napapansin. Unti-unti na pala tayo hinihila palayo sa atin, Panginoon. Unti-unti na pala tayong napapalayo. At naiiba na yung ating mood. Hanggang sa sukdulang wala na tayo sa pag-iingat ni Lord. Amen. Kaya po, revival is happening. Revival na ginawa ni Nehemiah ay talagang the strong determination to rebuild the wall ay siya ang naging dahilan kung bakit ang mga tao sa Jerusalem, ang mga Hudyo, ay na-revive after the wall was rebuilt. After they agreed with each other, they make an agreement na ito na po ang susundin nila. They will follow the law of God. Kaya po, napakahalaga po ang patuloy tayo magbantay taas sa ating sarili at makikita po natin ang revival ay dumarating. Dahil sa sama-samang mananalangin, sama-samang nagfa-fasting, sama-samang nag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Bago po tayo manalangin, can we sing the right song? Maglilingkod sa'yo, ano mang mangyari, at susunod sa'yo, pupurihin, laging sasambahin, ano mang mangyari, nais mo'y gagawin, aking Panginoon. Maglilingkod sa'yo, ano mang mangyari, ay susunod sa'yo, pupurihin, laging sasambahin, ano mang mangyari, nais mo'y gagawin, aking Panginoon. Maglilingkod sa'yo, ano mang mangyari, susunod sa'yo, pupurihin, laging sasambahin, ano mang mangyari, nais mo'y gagawin, aking Panginoon. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, dakilang Diyos. Napakabuti mo sa amin. Bagamat minsan, Panginoon, kami po ay naistorbo sa mga kilos ng mundo, Panginoon. But Lord, you are still there. Ilang beses po kami minsan madupilas, Panginoon. We get into trouble, Lord. But hindi mo ito binibilang, Panginoon. Kundi patuloy kang sumusubaybay po sa amin. At hinihintay mo, Lord, ang aming pagbabalik sa iyo. Bagamat minsan nakikita mo, Panginoon, ang aming buhay na wala sa ayos, Panginoon. Gumagamit ka ng mga tao, Panginoon, upang kami po ay maituwid. At Lord, sa umagang ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. We make a commitment to you, Lord. Ano man mangyari, Lord, ay susunod kami sa iyo.
Ano man mangyari, Lord, ay susunod kami sa iyo. Maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. At Lord, patuloy mong ibalik ang aming dating init ng paglilingkod sa iyo. Yung aming umaandap-andap, Panginoon, ng aming ilaw, paminsan-minsan, Lord, ibalik mo, Lord, ang dating init ng aming paglilingkod sa iyo, ano man mangyari. Sa aking mga kapwa manggagawa, Panginoon, I pray, Lord, na patuloy ka pong mangusap po sa bawat isa. I pray, O God, that you will return the fire. Ano man po, Lord, ang nakalagay, nakakakibat sa kanilang mga balikat, Lord. Tulungan mo po kami na ito'y magawa po namin. Dahil alam ang nais po namin, ano man mangyari, Panginoon, kami po ay susunod sa iyo. Makaranas man kami ng mga pagsubok sa aming mga buhay, Lord, ikaw pa rin ang uunahin po namin, O God. Patibayin mo, Lord, ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, alam po namin, Lord, if we serve you, Lord, you will serve ours, O God. Ikaw ang nagpro-provide sa amin ng lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Salamat po, Jesus. Salamat po, Jesus. And Lord, continue, Lord, to revive us, O God. Continue, Lord, to revive us, O God. At patuloy mong pag-alapin ang apoy ng bawat isa upang kami po ay patuloy na magkaroon ng mga bagay na para sa iyo lamang, Panginoon. We fast together, we pray together, we study your word together, O God. Lord, sa mga pagtitipon na ito, Panginoon, ibigyan mo po kami ng mga bagay na ito po ay kakagalak po namin, Panginoon, upang maglingkod sa iyo. Give us the enjoyment to serve you, Lord. At ibalik mo, Lord, ang mga kapayapaan na nawala sa aming mga kapatiran, Panginoon. Lord, we pray, Father God, sa lahat ng aking mga kapatid na naririto, Panginoon. I pray, O God, kung ano man po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, mga prayer requests, maaring financial man yan, sakit, karamdaman, o sa husgado man, Panginoon, Lord, ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat ng bagay nito, Panginoon. At Lord, I pray, Father God, na katagpuin mo, tugunin mo, Panginoon, ang mga panalangin na to, Panginoon. Maraming salamat po, Father God. Bless each and every one of us, Father God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, as we give you back the glory and the praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.